Thank you, ma'am. Ayan, hello daw from your Mother Earth. Na mas marami po sa inyo ang nakikinig po dyan sa inyong mga radyo. So, magandang good afternoon po sa lahat po na nakikinig ngayong araw po ng Sabado. Maging nasa bahay ka man or naandyan po sa may tindahan na tumatambay, nakikinig din sa radyo. Okay, yan na oh. Lalim na ng tubig natin, tubig na yan. Meron na tayo na ipapasok na halos ganyan lang. Sakto lang yan. Okay, matagal pa tayo magpakuan hanggang nasa 80 plus days. Sa 71 ay mga 75 to 76 magpapalabas na ng uhay dito. Okay, puting stage na hanggang 71. Okay, mag-i-start ang puting stage sa 71 days. Sharing screen. Sakto lang nila ang pan niya para pagtrabaho ko rin yung pan. Sakto mga 2 days yan man nakakaulit. Kaya natin bumaba yung tubig. Sinadag ko yan. Tignan natin kung kukulangin pa rin yung tubig. Ay papasukan pa natin yung nasa gubat. Talagang antigas niyan, puno niyan. Tara na, antigas ng puno niyan dahil yung kon na lang antigas, marapagay na pa isa-isa talagang parang pag pinutol natin tumutunog ba ganun, pati ang palay sa buting yan, tigas niyan. Mga ka-farmers, ang ganda ng kon ngayon, mainit mamaya at yan may hamog. Ayan, may sustansya po tayo ulit galing sa hamog at magdamag na foliar yan. Tignan nyo yung mga tanim ngayon, hindi lang ang palay natin, pati yung mga tanim nating gulay, halaman, mga trees ay gaganda, magiging makakatulong konti, magkakaroon ng sapat na sustansya galing sa hamog. At yan ay medyo magdadarker konti yung makakatulong. Tapos automatic na ibaba na yung tubig dyan sa taas, kaya mamaya ay sa photosynthesis naman ng palay sa solar radiation ay napakainit mamaya. Okay, kaya ang ganda ng pagluto ng mga tanim mamaya. Tignan natin kung makakaikot tayo mamaya kasi mag-cheers pala tayo. Ganda niya na hindi pa tayo nagpapasok ng tubig. Actually kahapon inikutan ko yan, yung dating mga malalalim na bahagi ay tinanggalan ko pa ng tubig para sabay sila na medyo magtrabaho yung mga microorganism at palabasin na natin lahat ng ugat dito sa ibabaw at palalim yan para pagdating ng flowering to green filling ay i-maintain natin yung tubig konti sa flowering ay talagang sip-sip lahat ng mga binitaw natin mga sustansya dyan at yung mga binubulok ng mga microorganism dyan na gaya ng dayami at pinagkapasan. Sharing yan yung time, panahon para lamunin lahat yung pwede niyang abutin hanggang sa kung kaya pang abutin yung lagpas 1 feet ay napakainam. Okay, sharing work mode. Ulit, ayan na yung kon natin at ang ganda. Ulitin natin, may sustansya galing sa taas. Yan yung hamog. Pansinin nyo wala pang tubig kasi talagang matubig pa yan sa ilalim. Pawalain lang natin. Mga magpapasok tayo mga ilang araw pa para magpapasok na tayo ng tubig ulit at hayaan lang natin bumaba ulit. Ayan may hamog. Ayan, stunting crop natin, napakaganda na, papunta na sa darker yan. Okay, papasok na tayo sa buting stage. Panicle formation pa rin yung mga sawi na iba at papunta na sa buting stage. Bibilog at bumibilis na. Mapapansin nyo yung palay pag papunta na sa darker
nasa booting stage na kung talagang napaka-dark na, lalo sa hybrid. Pero wag nyong sobrahan sa end dahil yun nga, parang hindi, nung naglilihi ay medyo yellow green pa. Pero pag nasobrahan ninyo, atakihin kayo ng mga leaf folder, stem borer, iba't ibang klase ng sakit, BPH. Ano pa, yung atake sa inyo, hindi panahon ng black bug ngayon. Kaya walang black bug, pero once na meron sila, i-atake rin sa inyo. Puntahan ng iba't ibang klase ng mga insekto dahil sobrang dark na. Pagdating sa booting stage, hindi na tumigas yung dahon ng palay niya, yung puno, malambot, madaling butasan ng mapanirang mga stem borer. Yung palay natin ay patigas na, kaya EWD yung pamaraan natin para tumigas palalo at humaba ulitin natin, humaba yung ugat, lumalim at lalabas lahat ng ugat dito sa root hairs dito sa ibabaw. Para pagdating, ulitin natin, pagdating ng flowering to green filling, magme-maintain tayo konti ng tubig hanggang sa hindi pa nakalahati yung laman ng uhay. Bawat uhay ay maintain ng tubig. Pagdating ng na ay mag-EWD ulit tayo. Pagdating ng bago harvest 10 to 15 days ay walain na natin yung tubig, kaya nating mawala na yung tubig. Okay, ganon yung pamaraan natin. Pag madaling matuyuan 10 days, dito sa lowland 15 days before harvest ay drain, totally drain, para maganda yung milling recovery. Maiwasan nyo yung choke at dadapa yung inyong palay. Maraming salamat. to 63 das po ito, jackpot 102 po natin. Ayan, pansinin nyo, darker na, pumupunta na sa darker, hudyat na boating, papunta na sa boating stage po yung palay po natin. Patigas na rin yung dahon at puno. Ayan, papakain lang po tayo dyan, kaya pumunta po tayo dito. Nagaling natin ng church kanina. Yan na, lapit na magsarado yung gitna. Pag may uhay yan, ganda na. Wala tayong daanan dun sa gitna dun, pero yan na, nakabukas pa. Bukas pa tayo magpapapasok ng tubig. O yan, hayaan lang muna natin na ganyan. May epekto na yung mga sustansya dyan sa lupa at yung sustansyang galing ulan at hamog. At sustansyang ginagamit po natin sa pang-support sa foliar. Okay? Inorganic fertilizer, foliar, natural all-purpose foliar spraying, at ano pa, yung rice straw, rice stock, tubig irrigation. Ayan, nandyan na. At yung sustansyang nasa air, maabot lang natin yung hanggang baywang ay okay na. Okay, o 1 meter, matangkad na yan sa palay sa 1 metro. Yan o, may time na tumigas yung tignan nyo, wala nang damo. Wala nang damo na nakikita ko, pero pag meron pa ay tagalin pa rin po natin. Tignan nyo dito, malinis yung mga pagitan. Yan, ganda nyan pagkuhan na. Init. Okay, ulitin natin. Nagpapasalamat tayo sa LGU Maligi Isabela Region 2 dahil mayroong ganito na Project Atlas na libre mula binhi ay libre, at yung mga inputs
Pati yung pag-drone pula, ito po ay drone direct seeding. Pero tignan nyo ha, pang standing crop natin ay parang transplanting. O, diyan laking natipid po natin. Ayan. Ito pala yung papakita ko sa inyo. Kung hindi lahat ng naninilaw or parang natungro siya, may sakit, ay dala ng mga peste, insekto at yung kakulangan ng deficiency sa sustansya. Meron din yung ganito, yung kulang sa tubig. Kaya naglagay tayo dito para makita nyo. Ito pa wala, para makuha niya. At least may time tayo na pupunta dyan sa gitna at makita ninyo. Pansinin nyo yan, linagay ko dyan. Ilang araw na walang tubig, na dry. Ganyan ang mangyayari. Parang natungro na. Dahil tingnan nyo yung lupa, dry na, walang masipsip na tubig. Kaya siya ay stress yung nagiging ganyan, no? Di ba? Pag yung mag-analyze yan, hindi tinignan na yung lupa, yung kanya sasabihin tungro na yan. Yan yung sample ngayon ng stress sa tubig, walang masipsip na tubig. Sa mga ilang araw pag nagpatubig tayo, wala kasi pagkunan ay diligan natin. Yan, mamamatay yung old dahon. Yan yung unang mamamatay, old dahon sa stress sa tubig. O ganyan ha, pag kuwan kayo, yan ay binungkal natin hanggang ugat at linagyan din natin ng kuwan dito kasi may butas yan. Walang tubig talaga, kaya yan ay stress sa tubig. Okay. Mahangin na naman. Tara, hanggang dyan lang. Babalik na rin tayo para makita nyo lang. Dito na sa gitna. Dito na tayo sa gitna. Pansinin nyo yung mga binuksan ko nakabukas. Dahil ito yung mga porsyon na malalalim, binuksan ko. Pabagsak doon sa nakahiwalay. Kaya lalaki na doon. Ayan, tubig na yan. Para mahugot lang yun lang dito. Kumapal yan, dating kanal kasi natin yan, mababa doon. Inugot ko yung tubig doon sa kanal na tagas dyan sa kabila. Para hindi masakripisyo lahat. Okay? Yung kanal lang yan mababa. At least mapatuyuan natin yung pinakagitna-gitna niyan. Dito lang dumadaan yung tubig kasi malalim ito. Dito tayo gumawa ng kanal doon. Pinabagsak ko dyan. Meron pa doon. Yung kanal na pinaka-main na panghugot ko sa noon nung nag-drone. Ay nung dinan-prep natin bago masabugan. Ay nakakuan yan. Papunta doon. Pa-exit doon sa nakahiwalay. Okay, yan na ito dati yung pinagpulaan natin ng LP 2096 nung nakaraang dry season. Dito banda kapal. Anong napansin nyo na improve dito? Yung soil. Okay, dahil nga naglagay tayo ng halos 10 bags na pig manure dito. At ito yung portion noon, mas malalaki na kaysa dito. Ito yung portion noon na nagkakasakit at matigas doon banda, kaya pinagpunlaan natin. Kung saan tayo nagpunla ay na-improve. Pinapakinabangan pa rin hanggang ngayon yung linagay natin na pig manure. Kaya sinabi ko nga sa inyo, gusto nyong i-improve ng bigla yung sakahan ninyo na napakatigas, walang mga microorganism, maglagay kayo ng manure. At least 5 to 50 to 100 kaban per hectares, or kung kaya nyo pang dagdagan nyo pa. Kung talagang matigas na, hanggang 200 yan, hanggang 10 tons kung kaya nyo, sipagan lang. Ayan yung binuksan ko pa. Yan naman yung mababa yun, tignan nyo, walang tubig doon, nandito lang sa kanal. Kaya madali lang tayo mag-drain. Kung gusto na natin mag-drain at magpatuyo bago mag-harvest, ay mapapatigas na natin yung lupa natin dahil ito mayroong mga kanal. Direct seeding. Ito pa yung mahina. Ito magkatabi ito na mahina dati. Okay na. Sinya. Tapos yung nandun na pinahabol natin, ang ganda ng epekto ng sulfate. Lalapit pa doon. Mas darker konti doon, pero hindi malapad yung dahon. Yung nandun sa gubat. At yung isa na nahuhuli ay pumantay na. Okay. Sharing is caring. Tara na.
Happy Sunday po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Ayan, magpipicture tayo. Saglit. Galing natin sa church kanina at pumunta dito. Uuwi na rin mamaya at babalik mamaya at tutuloy natin yung tinatabunan natin dyan. Papantay natin dun sa bandang irrigation na yan. At dito na tayo papunta. Lilinisan ko to. Susunog tayo dun at ipapantay ko na rin ito. Mataas na dito. Itong flooring na to para makapag-expand tayo dyan. At ito na yung vigority ng palay natin. Yan, nagduduyan lang tayo. Hindi na natin lalapitan. Ayan na, kabilis na yan buminat. Baka bukas, magpapapasok na tayo ng tubig. May nagpapatubig na dyan, sila muna. At bukas naman tayo, magpaakyat na tayo dun sa gubat. Sakto na yan. Okay, AWD pa rin. Papasok tayo ng tubig. At least punuin natin yan. Kung kaya natin isagad natin, 7 cm. Tapos hayaan lang natin bumaba ulit. Ayan na. Napaka-dark na. Hanggang papunta sa buting yan. Nako, parang mangga na. Dahon ng mangga. Okay. Nung kwan pa, sakto pa lang naglilihi, ay sakto lang yung kwan niya. Paano kung bumitaw tayo ng daming urian naglilihi? Di nakalupay-pay na, gaganon na, tapos sobrang dark na. Parang yung mga nadadaanan natin dyan lupay-pay na. Okay. Ayan yung kwan niya. Dark na. Ganyan na lang natin. Hanggang doon. Wala yung hagdanan nandun sa likod kasi naglinis tayo dito. Lininisan natin pati yung yero ng karang araw. Kaya malinis ang yero. Walang kanyan. Kasi yon nara natin 3 nahulog na. Susunod dyan tatalbos at magpa-flower na napakaganda. Ayun ito, nagtatalbos na. Ayan yung palay natin sa oras na alauna. Sakto. Yan na. Ang laki ng potential natin na kuwan na. Pipilitin natin maka 10 tons para sa drone direct seeding. Kaya abangan ninyo. Yun naman isa. Hindi na napapatulbig na sa flowering. Kukunti pa. 10% pa lang or 20% yung nakalabas. Wala na ang tubig. Kaya at least magpapatubig tayo. Matutubigan. Matutulungan natin. Okay. Cut. At paalis na rin tayo. Farmers, ayan, nagpapasok na tayo ng tubig. Yan, hati, doon naman sa kabila, yun. Tapos dito tayo, dito galing yung tubig natin, papunta dito. Hindi na natin binuksan yung nandun. Kaya mayroon ng tubig yan na ganito. Okay, yung pinapapasukan natin yung dalawang binitag doon sa gubat. Automatic yun, pag natubigan yung dalawa doon ay may tubig na rin dito. Ayun yun, no. Yun yung pumapasok na tubig. Puno na ito. Dito naman sa susunod mamaya. Yan na yung palay natin sa oras na 9:05.
yung standing crop natin. Papasok na tayo. At punuin natin lahat ito banda. At kusang bababa naman dito. O, yun na naman ang AWD natin. Hanggang nasa booting stage. Ayan. Actually, papunta pa lang, bibilog na. Sakto lang yung natin, hindi ganun ka-dark. Ang maganda dito sa jackpot pala, unlike sa ibang variety, mas darker. Ito halos hindi nagbabago lang, sakto lang yung katamtaman lang yung kulay niya. Yan ay maiwasan na magkasakit yung palay. At puntahan ng mga mapanirang insekto. Ayan, yun yung pinapapasok natin, naka-divide. Yan ay paakyat papunta doon at ito naman papunta dyan sa mga katabi nating sakahan. Ako nagharang doon kanina, madilim pa. Ayan naman yung pumapasok, konti lang. Huwag biglain. Ang pinaka-priority yun nandun sa taas. Ang ganda ng kanya, no? Tignan ko sa susunod kung inbreed yan, yung dating tinatanim natin, or galing sa LP variety. Diba, ang linis na. Halos walang damo. Tara, at maraming trabaho dyan sa loob. At mamaya pupunta tayo ng Quezon, mga ako na siguro mamayang hapon. Marami pa tayong tatapusin dyan sa loob para tignan din yung sitwasyon po doon. Mamayang tanghalin tapat yan ay magdadarker na. Papunta na sa booting stage lahat yan. Pasalubong kaya medyo light green. Ang ganda sikat ng araw, swerte yung mga nag-aani na dyan sa dito sa parte ng Isabela. Marami na nag-aani, mahal ng presyo, nabutan nila yan 25 to 27 sariwa at 31 ang dry. Okay, papasok tayo, tapos after 3 to 4 days ulit ay patuyo yan. Hayaang buwaba hanggang 3 to 4 days. At after 4 days sa ika 5 days, papasok ulit tayo ng tubig. Okay, sa flowering ay naka-maintain na tayo ng tubig, at least 5 to 7 cm. Basta may tubig, kahit hindi 5 cm. Importante ay makainom lahat, makasipsip ng tubig. Tuloy natin trabaho natin dito. Busin na natin to para mag-deliver ng feeds ay makakadiretso hanggang dito. Ito, tabunan natin dun sa likod. Ayan, tinatabunan ko. Pinapantay ko dito para magpantay na. Kasi yan, bababa pa. Yun na, tignan nyo. Darker dito banda, doon ay lighter. Light green. Cut.
galing ha. Ang luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon. Para matapos natin yung